So mga tol, dahil umiinit na ang bangayan ng kasalukuyang WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson at social media star na si Ryan Garcia, may panibago na naman pong pukol si Stevenson kay Garcia. Hinamon niya ito at lalaban daw siya ng walang takbuhan. So kung ang naging laban ni Stevenson kay De Los Santos noong nakaraan, kung saan naging boring ang laban, pagdating kay Garcia, hindi daw siya tatakbo. Bukod nga po kay Garcia, bumanat na din si Teofimo Lopez kay Stevenson. Sa isang interview nga po kay Lopez sa The Porter Way Podcast, tiniran niya si Shakur Stevenson. 4 million daw kasi ang binayad kay Stevenson sa nakakaantok na labang kay De Los Santos. Kaya siguro yan nasabi ni Lopez mga tol. Dahil siya na lumalaban na ma-aksyon at hindi nakakaantok, 1 million US dollars lang ang binabayad sa kanya. At dahil sa pahayag ni Teofimo Lopez, gumanti si Stevenson kay Lopez. Kapag kaharap daw itong si Lopez, maganda daw kausap. Pero kapag nakatalikod na, tinitira na daw siya. Banat nga po ni Shakur mga tol, talo nga daw itong si Lopez sa kanyang bad night. Habang siya, napanalo pa daw niya ang laban sa off night niya. Bukod dyan, binanatan din ni Stevenson ang sakit ni Lopez na asthma. Noong talunin daw siya ni Kambosos, halos hindi na daw siya makahinga. Pati din ang mental health issue ni Lopez, kinalkal din ni Stevenson noong makalaban nito si Sandor Martin. Samantala naman mga tol, ibabakante na nga po ni Devin Haney lahat ng titulo niya sa lightweight bago ang laban dito kay Regis Prograis sa December 9. Talagang desidido na si Haney na hindi na siya babalik sa lightweight at magi-stay na sa super lightweight. Kung sakaling matalo niya si Regis Prograis mga tol, siya na ang bagong WBC Super Lightweight World Champion. Sa kabilang banda naman mga tol, Janrel Casimero may panibagong kontrata na daw sa Treasure Boxing Promotion. Ayon po yan kay Paukas Sports na nakakuha daw ng legit source tungkol kay Cuadro Alas. Kung matatandaan, yung huling laban ni Casimero kay Uguni, yun na po ang huling kontrata niya sa Treasure Boxing Promotion. 3 fights nga po yun. Una nga po naging laban ni Casimero kay Ryo Akahu, pangalawa kay Pilipos Nitumboa, at pangatlo kay Uguni. Ngayon, may panibagong kontrata na si Casimero. Yan siguro yung sinasabi ni Kuyang Joseph na 3 fights ni Casimero ngayong darating na 2024. At ang isang laban daw dyan ay labang kay Naoya Inoue. Banat naman ng mga fans ni Cuadro Alas, okay lang daw na mawala sa kanya ang WBO Global Super Bantamweight belt. Dahil wala naman daw kwentang belt yun, isang lata lang daw yun. Sa kabilang dako naman mga tol, na ikwento nga po ni Marlon Tapales kung paano siya nagsimula sa boxing. Sa YouTube channel nga po ni Mike Plania, nadinig natin na parehas pala si Tapales at si Casimero. Kung si Casimero, pinilit ng kapatid niyang si Jason na magboxing, ganun nga din po itong si Tapales. Kapatid din niya na si Elmer ang nagporsige sa kanya sa pagbaboxing. Sa unang laban nga daw ni Tapales, nanalo daw siya. Pero hindi daw niya nakuha ang premyo niya dahil sumakit daw ang ulo niya pagtapos ng bugbugan. Kaya yung kapatid daw niya ang kumuha ng premyo niya. Bata pa lang daw si Tapales, talagang mahilig na daw siya makipagsuntukan. At kapatid niya ang isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon, nasa boxing pa din siya. Naging Bantamweight Champion, Unified Super Bantamweight World Champion, at 2 Division World Champion. Pag nagkataon mga tol, siya pa lang ang kauna-unang Pinoy na magiging Undisputed World Champion kapag tinalo niya si Naoya Inoue sa December 26 sa bansang Japan. Kwento mo sa simulain sa ibang boxing, grade 2 nakipagbugbog ka? Oo. Yung kapatid ko nga na pumunta dito, siya yung nagdala sa akin doon. Sayang na miss namin, ano? So, yun, doon nagsimula, grade 2, tapos 30. Pagkatapos doon ng laban, hindi ko kinuha yung premyo ko, umuyaw ko agad kasi sumakit yung ulo ko. Dahil Sa tulog ako. sa dami ng tama, hindi No, na. hindi naman. I think sa unang laban mo talaga kasi suntukan talaga. So yun na alala mo, so